Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-hili pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Guys, panoorin nyo itong ginagawang paghahanda ng DMW para sa pagre-retiro ng mga OFW. Ano nga ba itong ginagawang paghahanda ng ating gobyerno? Ikakatuwa ba ito ng mga OFW or hindi? Ayan. So, shoutout po sa lahat ng mga kapwa kong OFW. Ingat po kayo lagi. And maraming salamat po dun sa aking mga new subscribers. So, 1,000 subscriber, nakuha ko na po yon first journey. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Ayan, para lagi po kayong update tuwing mag-upload ako. And of course, wag nyo pong kalimutan i-subscribe si Sir Alvin. Isa pong suki po natin, ginagawan po natin ng reaction, nagbibigay po tayo ng opinion, sarili nating opinion, okay? And maganda po yung mga kanyang content. Isa din po siyang OFW. So, magtutulungan po tayo mga OFW para ma-spread po natin yung mga magagandang information about sa mga OFW. So, yung pinag-uusapan namin ngayon dito, no, related po dito sa video about sa retirement ng mga OFW. Okay, so tapusin muna natin yung video. Panoorin nyo hanggang dulo dahil may sinabi ang namayapa ng dating DMW Secretary, Ma'am Toots Ople, kung paano paghahandaan ang pagre-retiro ng mga OFW. Hindi man gano'ng kalakihan pero malaking tulong ito guys para sa ating mga OFW. So dito muna tayo sa ginagawang paghahanda ng Department of Migrant Workers or ng DMW para sa pagre-retiro ng mga OFW. Mamaya magbibigay tayo ng opinion. Retirement ng mga OFW ang isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng gobyerno. Sa pagtaya kasi ng Department of Migrant Workers, milyong-milyong OFW sa magre-retiro bago ang taong 2040. Balita ng TV Cedric Castillo. Ayun po ang reality. Sa 30 taong pagiging OFW ni Rene, samot-saring trabaho na raw abroad ang napasok niya. Pero ngayong malapit na siyang maging senior citizen, saka naman daw siya nabakante. Pag nag-a-apply na ako dito local, medyo ang hirap maghanap ng trabaho. Oo, kasi ang banat kagad nila, overqualified ka. Ang nagiging kinauwi tuloy ng mga matatanda ng mga OFW, sa bahay na lang, tambay na lang. So yun po yung mahirap dito. Yan, katulad ni Sir, umabot na ng 30 years. So mahirapan po, lalo na sa Pilipinas, medyo hindi naman sa against ako sa policy. Pagka may edad ka na talaga, wala. Hindi ka talaga makakahanap ng trabaho. Kaya pag tumanda na po tayo dito sa abroad, yun, pahirapan na magtrabaho sa Pilipinas. So, kailangan talaga na magiging wise. So, para ito na po yun. So, inaantay po natin. Okay? Sige, tuloy lang po natin. Ayon sa DOLE, alinsunod sa Republic Act 10911 o Anti-Age Discrimination Law, kakayahan at hindi edad ang dapat na basehan sa pagtanggap sa mga aplikante. There should be equal employment opportunities for in all our recruitment practices. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, dapat paghandaan na ang pagbuhos ng mga magre-retirong OFW. By 2040, so may singit ko lang
meron pong discrimination talaga dyan sa company sa Pilipinas. Sorry po samantalang dito sa abroad, katulad ko, nakabalik na ba ako kahit 40s na, di ba? Nakakapagtrabaho. Pero sa tingin nyo, sa Pilipinas, malabo. Comment po kayo sa baba. Lahat ng OFW, lalo pag may edad. May kachat ako kahapon, sabi niya, nasa 45 na raw siya, kung makapagtrabaho pa siya. So, dito sa abroad, wala pa. As long kaya mo magtrabaho. Huwag niyan sa Pilipinas, tuloy lang. Marami ng mga uuwi na mga retiring overseas Filipino workers. Nung early 2000 kasi nagkaroon ng up to now may boom sa deployment natin. They have been going out in millions. So we have to be ready when they start coming in. Ngayon pa lang, may mga programa na raw ang DMW para sa mga OFW na balak magretiro. Kabilang dito ang pagmamanage ng pinaghirapang ipon at paghahanap ng kahalintulad na skills. If you're a very good domestic worker, you can be a very good hotel manager. Kapag magaling kang domestic worker, magaling kang magluto, pwede ka mag-commercial cooking, pwede ka mag-culinary arts. Pag magaling kang mag-alaga talaga, pwede ka mag-caregiving and eventually graduate into more professional healthcare occupations. Sa pagkakaintindi ko ay paghahanda ito ng DMW para mabigyan ulit ng trabaho ang mga OFW na magre-retiro na at uuwi sa Pilipinas. Hindi tulong pinansyal na gaya ng inaasahan ng mga OFW or OFW pension. Na alam. So, yan din po yung nasa isip ko. Yung bang tipong hindi ka na magtatrabaho kasi meron kang maaasahang buwan-buwan like OFW pension. So, itong OFW pension, marami pang pag-uusapan pa yan. Taon na yan. Pero under pa rin yan. Kumbaga, hindi pa na-aaprubahan yan. So, pagbabatihan pa yan. So dito muna tayo sa retirement, no? So yun din yung Sir Alvin, na akala ko may magtatrabaho. Yes, magtatrabaho pa rin naman talaga tayo pag-uwi. Kaya lang, siyempre, pag sabi nga, retire na nga, di ba? Ba't ka pa magtatrabaho? So sana may mga program pang may tutulong pa sa atin. Sige, tuloy lang po natin. Alam ko, yan ang gusto nyong marinig. Pero paano nga ba paghahandaan ng mga OFW ang pagre-retiro sa Pilipinas at paano magkaroon ng OFW pension? Eto guys, patunay dito at epektibo ito dahil ang aking ama ay isang retiradong OFW na 1.5 dekada na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ngayon ay for good na sa Pilipinas. At ito din ang pinapaintindi sa atin ng dating DMW Secretary Ma'am Toots Ople nung siya'y nabubuhay pa. For the OFW pag-uwi, kung wala ng trabaho, that SSS pension will mean a lot. So, yun ang thrust namin ngayon sa aming mission, securing the working Filipino. Yun ang gusto namin gagawin, and we are committing to help the OFW sector na ma-realize ito. And now, it is my honor and privilege to introduce our keynote speaker, Secretary Susan Toots V. Ople of the Department of Migrant Workers. Ni-encourage namin kayo na maging SSS members, tuloy-tuloy lang kasi in the end, kayo makikinabang. Meron kasi nagsasabi sa amin, Ma'am, paano na kami na ex-OFW? Wala kaming pension fund. Lagi ko sinasabi, actually, meron kayo. Hindi nyo lang siguro naiintindihan na pag naguhulog kayo ng SSS, yan ang inyong pension fund. Tama guys, dapat naguhulog tayo ng ating SSS. Dahil patunay dito ang aking ama na napakatagal na nagtrabaho sa Dammam, Saudi Arabia na for good na ngayon sa Pilipinas. At ngayon ay nagpe-pension siya sa SSS ng 10,000 pesos kada buwan. Hindi... Oh, yan Napaganda rin, no? Yan, no? Kaya tayo mga OFW, kung ikay baguhan pa lang dito, kumbaga first contract mo pa lang. So, yun, nakita po yung video, no? Malinaw. So, kailangan mag-contribute po tayo sa SSS. So, sa ngayon, ito lang muna yung magiging pension natin, mga OFW. So, dapat tuloy-tuloy. Kasi
madali lang, kahit tayo yung OFW, pwede naman kayo makikisuyo sa pamilya mo na hulugan po yung iyong SSS. Kasi alam naman natin, katulad ko, nagtatrabaho ako before sa SSS, may loan pa nga ako eh. So, kailangan asikasuhin ko pa rin to para tuloy-tuloy yung paghuhulog. Aminin man natin na marami sa ating mga OFW hindi na nakakapag-contribute sa SSS. Comment po kayo sa baba. Aminin niyo po yung totoo. Same lang din po tayo. Ako ganun din. So, ngayon, napanood po natin, katulad yan, father ni Sir Alvin, napakaganda, no? So, dati din palang OFW siya, ngayon OFW. I'm sure si Sir Alvin naghuhulog na rin to sa mga SSS kasi gusto rin niya makatulad sa kanyang ama. So yan din po gagawin po natin kasi every month 10,000 kasi hindi natin maaasahan yung ating pamilya, mga anak, baka mamaya mayroon na rin po silang pamilya. Okay, sige, tuloy lang po Sir Alvin. Hindi man gano'ng kalakihan guys, pero yung bagay na hindi mo na kailangan pagtrabahuan na makakuha mo na ito buwan-buwan ay napakalaking bagay na yun guys. Didiskarte ka na lang kung ano ang gagawin mo para dumagdag ang kita mo kapag nasa Pilipinas ka na. Buti na lang sana kung meron kang pamilya o anak na susuporta sa'yo at mag-aalaga pagtanda mo. Kagaya nito guys, o hindi kagaya nito na nasa huli na ang Yun lang mahirap doon. Hindi natin alam kung yung mga anak mo ba is makakatulong sa'yo. So, hindi naman natin, ang tawag doon, wag natin asahan yung mga anak natin. Kung tutulong sila, mas maganda. Hindi naman natin sabihin na responsibility nila na tulungan tayong mga magulang. Pero nasa mga anak na rin yan. So, sa ngayon pa lang, isecure na natin yung sarili na kahit sila may mga pamilya, meron tayong buwan-buwan na maaasahan. So, pamamagitan ng SSS pension. Sige, tuloy lang. Pagsisisi. Napakaraming issue ang video na ito pero guys, ito ang realidad ng isang OFW. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad. Stop ko lang saglit, no? Kung basahin nyo sa baba, guys, 30 taon nagtrabaho sa abroad, pang-aalipusta umano ang dinanas. Grabe, no? So ngayon pa lang, guys, imulat na natin yung sarili natin na baka mangyari din sa atin katulad ni Nanay. Tuloy lang. Abroad sila. Hanggang sa kahuli-hili pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Wala akong alam kung ano. Yun lang yung buhat nung wala na akong maibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum Culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT dun. Lahat binigay ko. You know, anak niya yun, ano? Dinuduro-duro pa siya, oh. Tapos pinapunta pa sa Amerika. Saludo po ako sa Nanay. Tapos laging sasabihin, wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Sobrang sakit ng ganitong pagramdam guys at saka mo lang marirealize kung kailan hindi mo na kaya magtrabaho. Kaya sa mga kapwa ko OFW ay paghandaan nyo ang inyong pagre-retiro kaya kahit man lang ay SSS ay huwag nyo itong papabayaan para kapag hindi nyo na kaya magtrabaho kapag tanda nyo ay hindi nyo kailangan manghingi ng pera kung kani-kanino. Kaya nakasalanan. Yan, so may singit ko lang to guys, no, dito sa post ng kami.com.ph, no, lalaki naging palaboy matapos tumulong at maging OFW sa loob ng 21 taon. Grabe, naging palaboy na lang to si si Sir, si netizen, hindi ko na mabasa, wag puro bigay ng bigay. Matuto tayo magtira para sa sarili natin. So, hindi ko nabasahin lahat. I think nakita ko to minsan, hindi ko lang nabasa halos lahat, no. Yan, no, OFW yan, no. Ngayon, kung ikaw ay 30 years tapos wala pang ipon,
nako, paghandaan nyo na po, no? Swerte lang po, sabi nga sa mga anak nyo. Pero kung tayo 10 years, ako 10 years pa, wala pang ipon. Ano? So, 5 years dyan, 3 years. So, ngayon pa lang, mag-isip na tayo mga idol. Butit nakita ko rin tong video. Okay? Katulad nyo rin ako, guys, isang OFW. Sige, tuloy po natin. Salalay sa mga kamay nating mga OFW ang pagre-retiro natin sa Pilipinas. Yung Pag-ibig MP1 guys or P1 ay napakaganda din na pandagdag retirement fund. Dahil makukuha mo ang lahat ng hinulog mo dito, pati yung tubo ng pera mo after ng 20 years. Kaya lakihan nyo na yung hulog nyo sa inyong Pag-ibig MP1 or P1. Ganon din guys sa Pag-ibig MP2 na makukuha nyo naman after ng 5 years na napakaganda para sa iyong short-term financial goal. Dahil may kita din ito na 5 to 8% per year. Napakalaki nito guys dahil nga ako ay may malaking pera na din sa Pag-ibig MP2 na kada taon ay kumikita ng napakalaki. Nasasabi ko guys na napakalaki dahil hindi naman gaya sa bangko na 0.1% lang ang tubo ng pera mo at minsan negative pa. Pero sa Pag-ibig MP2 guys ay talagang garantisado at subuko na. So ayun guys, paghandaan natin ang ating pagre-retiro. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell. Ayan, so subscribe nyo po si Alvin Alves. Napaka-linaw yung explanation ni Sir Alvin. O nga, no, may alam ko naman may pag-ibig, pero siyempre, pag nandito na po tayo sa abroad, kinukulang na po kasi may mga pinapaaral tayo. Okay, so ngayon pa lang, magising na po tayo, no? Kahit ako, namulat na rin ako dito, na while nandito pa tayo sa abroad, kahit wala po tayong physical na pera, hawak na cash, basta malaga lang, kukontribute po tayo sa SSS, and then itong sinasabi ni Sir na Pag-ibig. Kasi umuwi ka nga sa Pinas na walang pera pero may pension ka na, like sa Pag-ibig makukuha mo na yon, may interest pa, tapos sa SS, di ba? So ngayon pa lang kung napanood nyo to, mag-isip na tayo, mag-start na po tayo. Again, salamat po Sir Alvin, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Marami po kayo matutunan dito po sa aking mga content video, like and comment. God bless and bye-bye.